Yo, ayun mga kapitbahay, welcome back na naman sa channel natin. No? For today's video mga kapitbahay, meron tayong sasagutin. Eto, katanungan to ng isa nating subscriber na nag-comment doon sa YouTube natin. Eto, ano siya, aspiring YouTube. Ayan, so ang problema po niya dati is, nagtatanong po siya sa akin kung paano nga ba daw mag-edit ng video sa PC. Ayan, so tinuro ko sa kanya, tapos recommend ako sa kanya ng software kung ano yung gagamitin para pang-edit ng vlog. So ngayon mga kapitbahay, bumili siya ng iPhone. So ayan, ang problema po niya is nahihirapan siya. Paano nga ba daw mag-transfer ng file ng iPhone dito sa Windows PC? Kasi naka-Windows PC siya, wala siyang Mac pero naka-iPhone siya. Nahihirapan siya kung paano mag-transfer. So nagtatanong po siya, ano nga ba daw ang pinakamadali or pinaka-easiest way na pag-transfer ng file from iPhone to Windows PC. Ayan ko. Alam naman natin na yung iPhone is kailangan naka-Mac ka, or hindi ko lang kasi alam yung mga bagong iPhone yun kasi yung iPhone ko is medyo luma na. Yung mga bagong iPhone yun, hindi ko lang sure kung ang USB nun kapag sinaksak mo directly dun sa Windows PC, kung mababasa niya agad yung kanyang file storage. Kasi ito kasi hindi. Yung mga lumang iPhone, di ko lang sure sa mga bagong iPhone. So, ayan, nagtatanong po siya kung ano nga bang alternate, kung paano nga ba mag-copy ng iPhone files papunta dito sa PC mo. Okay? So, yan yung pag-uusapan natin today. Kaya, kung gusto mo yung ganitong video or nakatulong ako sa'yo, don't forget to hit that subscribe, para masaya. Alright? So, ayan mga kapitbahay, stay tuned mga kapitbahay. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng iPhone file papunta dito sa PC natin na madali lang, na walang kahirap-hirap. Okay? Let's go! Susundan lang nyo, step by step, madali lang to sundan. Eto, pwede rin to kapag nasa office ka, kunyari may mga file server ka. So, ito lang kailangan mong gawin. Napaka-basic lang. Okay, let's go! Ayan mga kapitbahay, nandito tayo sa desktop natin or nasa laptop. Okay, so, ang process po na ito mga kapitbahay, kunyari may desktop ka or may laptop ka, parehas lang. Ganun lang din gagawin mo kung naka-laptop ka. So, ito ngayon, naka-desktop tayo. So, ituturo ko dito through desktop. Pero huwag kayong mag-alala kasi the same lang din yung kung paano gagawin sa laptop. Okay? So, ang unang-unang gawin mo mga kapitbahay, punta ka dito sa desktop mo. Create ka lang ng folder mo. Ayan, create ka. Tapos, pangalanan mo lang kung ano gusto mong ipangalan. Okay? So, i-delete natin to kasi meron na akong na-create kasi existing na dito sa desktop ko. Pag pumunta tayo dito sa drive ko, kunwari, yung laptop nyo may SSD, ayaw nyo i-save doon. Kunwari, ayaw mo i-save sa desktop. Tapos, yung laptop mo or desktop, mayroong backup drive, pwede mo rin gawin yan doon. For example, itong sa akin, meron akong backup drive which is naka SSD din. So, nag-create lang ako ng folder. Yan. Kumari, ito na yung na-create na folder. Ito. Yan. From iPhone. So, ang gagawin mo dyan, right-click ka lang. Yan. Tapos, properties. Yan. Pag pumunta mo, pag nag-right-click ka na dyan, tapos properties, ayan, makikita mo siya. So, pupunta ka rito. Sa sharing. Yan. I-share mo lang yung folder na yon para kapag in-access mo dun sa iPhone mo, makikita mo to. Okay? So, i-share mo lang. Punta ka lang sa tab na sharing. Tapos, pupunta ka dito sa advanced sharing. Yan. Click mo lang yan. Tapos, mayroon dito. Eto, naka-uncheck yan. So, dapat i-check mo. Pag na-check mo na yan, automatic lalabas itong mga to. So, ang gagawin mo, yan, share name niya. Kung ano yung pinangalan mo sa folder na, yan din yung magiging pangalan niya. Tapos, ang gagawin mo, punta ka lang dito sa permission. Yan. Tapos, usually, ang naka-check dyan is ganyan lang, nakaganyan yan. So, ang gagawin mo, check mo lang na ganon. Yan. Tapos, apply. Tapos, okay. Tapos, apply mo lang. Tapos, okay mo lang ulit. Yun. After nun, punta ka ulit dito sa security. Ito mga kapitbahay, huwag nung kalimutan. Importante to. Kasi pag nakalimutan nyo to, hindi nyo to ma-access yung folder na to. Okay? Medyo komplikado, pero sundan mo lang yung step by step kasi pang ano to pang IT or pang network engineer din or pang IT talaga to. Pero kung ngari, hindi ka naman techie, masusundan mo to. Ayan, after mo mag-click yung sharing, click mo lang security. Ayan. Usually, eto, wala yan. Every time na mag-create ka ng folder, wala to, yung everyone na to. So, ang gagawin mo dyan, i-create mo lang. Ayan. Ngari, wala pa siya dyan, yung everyone. Delete natin. Hindi na pwede. Punta ka lang dyan. Kahit saan, i-click mo dyan. Click mo lang edit. Ayan. Tapos, makikita mo ito. Add. Click mo lang yan. Tapos, pag nilagay mo every, ayan, kunwari, every. So, pag click mo yung check name, lalabas yan everyone. Ayan. Okay. Pag click mo yan, ayan, ito na siya. Usually, ang naka-click lang dito is tatlo lang. So, ang gagawin mo, i-click mo yung ito, full control para lahat ng pwedeng magawa. Ayan.
Dapat naka-check lahat yan. I-apply mo lang. Ayan. Apply. Close. Tapos, etong folder na kinreate natin, ito yung from iPhone, ibig sabihin naka-share na yan. So, may isa pa tayong gagawin para fully permit, para kahit sa ang PC or sa ang desktop mo i-access or kahit anong iPhone ma-access mo. So, ang gagawin mo lang, yan, kumari, naka-share na to, pag ni-right click mo yan, properties, makikita mo na siya. Yan, naka-share na yan. Yan, shared na. Yan, shared na. Okay, so, after mo yan, punta ka lang. Click mo lang yung start. Start, ayan. Start, tapos type mo lang sharing. Sharing. Ayan, makikita mo to. Manage advanced sharing settings. Ayan. Ito kasing PC ko naka Windows 10. Doon sa Windows 11, kung naka Windows 11 kayo, paras lang to, the same lang. Sa Windows 11 nga lang, kailangan naka-administrator account. Pero usually naman kasi pag nasa bahay ka or nasa laptop ka, sarili mo, naka-administrator naman yun. Pag kinik mo yung advanced sharing na yan, may makikita ka na ganyan. Yan. Private, guest, or all network. So, ang gagawin mo, click mo lang tong arrow na to. So, dapat lahat niya naka-on. Yan, naka-on siya. Okay, naka-on yan. Tapos, ito, yung public, naka-on din. Yan. Tapos, ito yung all network. Yan. Naka-on din. Okay. So, ito, pwede mo to, ayan, naka-turn off yung password protected sharing. Naka-turn off yan. Kasi, kuwari, i-access mo yung folder yun, manghihingi na yung password. Pero ito kasi hindi. Ayan, tinurn off ko lang. Ayan, pwede mo yan i-on. Pero, kailangan ang PC mo, alam mo yung username at saka password. Ayan, dapat naka-check yan lahat ha. Huwag nyo kalimutan mga kapitbahay. Kasi pag nakalimutan nyo isa na naka-off dyan, hindi mo ma-access. Okay? So, ayan, okay na yan lahat. Nakaganyan lang dapat. Tapos, close mo yan. Yun, after mo enable na yan, automatic, naka-share na yan sa network mo. So, make sure na ang PC mo at saka yung cellphone mo is iisang network lang ang connected. Kung yung PC mo na to, nakakonect dun sa modem mo. Tapos yung iPhone mo, nakakonect dun sa Wi-Fi na nanggagaling sa modem mo. Dapat magkapareha sila. Kasi kapag magkaiba sila, kumari, naka-extender ka lang, iba IP nun, so hindi mo yun ma-access. Pero, kumari, same network, ayan, dun sa mga tropa nating IT, hindi naman kayo mahirapan yan. Eto, para to dun sa mga tropa nating kapitbahay natin na hindi ganun kateki. Yan, ganun lang. Pero usually naman kasi pag nasa bahay ka, ganun lang din. Isang router lang, isang wifi, isang network lang. Okay, so, ayan, after mo magawa lahat yun, ang gagawin mo is, syempre, ang gagawin mo, titingnan mo yung IP ng PC mo or ng laptop mo. Kung ano ba ang nakukuha niyang IP para yun yung i-access mo, yun yung i-input mo doon sa iPhone mo. So, ang titingnan natin ngayon dito sa PC na to is IP address at saka username at saka password. Okay? So, kapag ang PC mo, paano mo ba ang malalaman kung ano yung username password mo? So, click mo lang yung Windows logo. Ayan, Windows logo, tapos click mo Windows logo sabay run. Ayan, sabay R. Windows logo sabay R. Or, pwede, click nyo yung Windows logo, type mo CMD, may lalabas na yun. Click mo lang yan. Ayan, nakikita mo na agad. Automatic, kung ano yung nakikita mo rito, ayan, ito sa akin, ang nakikita mo dyan is, yan yung username mo. Yan yung itatype mo dun sa iPhone mo mamaya kapag i-access mo yung folder. Okay, so, ang password, siyempre alam mo naman kung ano yung password ng PC mo. Matik yun. Ayan. Ang pangalawa is titingnan natin kung ano yung IP address. Okay? So, paano nga ba titignan? Type mo lang IP config. Ayan. IP config. Once na in-enter mo yan, automatic hanapin mo to. IPv4 address. Ayan. So, ito yung IP ko ngayon. Number 4. 192.168.1.4. Ayan. Okay? So, once na nakuha mo na yan, so, ang gagawin mo ngayon is pupunta na tayo dun sa iPhone natin. So, ito pala yung gamit nating iPhone. iPhone XS. Ayan. Ito yung gagamitin natin na pang-access dito sa folder na shinare natin para ma-transfer ko ang laman nito dun sa PC. Okay, so, titingnan muna natin kung mayroon tayong file dito. Aha. O, ayun, may file tayo dito. Ayan. May file tayo dito. So, ito-try natin mag-transfer mamaya ng isa. Okay? So, ayan, for example, kapag tinignan mo, ito yung folder na ginawa natin kanina from iPhone. Ayan. So, may laman siya.
yung huling vlog natin, i-delete natin. Yan, naka-delete na. Refresh. Yan, wala na siyang laman. So, ngayon, susubukan natin i-transfer ang laman nito doon. Okay? So, lilipat tayo doon sa isa nating camera para malinaw. Kasi itong camera ko na to, hindi siya ganun kalinaw kapag nilalapit mo. Okay? Let's go! Pupunta tayo dito sa isa nating camera para ipakita ko sa inyo actual kung paano dito sa iPhone na to. Okay? Let's go! Ayan mga kapitbahay. Ayan, welcome back. So, ito yung iPhone natin mga kapitbahay. Yan, bubuksan natin. Ganito lang yun mga kapitbahay. Ayan, so ikukunik muna natin yung iPhone natin sa Wi-Fi. Yan. So, dito sa PC, mamaya titingnan natin. Yan. Sana nakikita nyo, di ba? Okay, ganito. Ayan. Kung papansin, connected na siya sa Wi-Fi natin. Okay? So, paano nga ba mag-transfer ng files neto papunta doon sa PC na yon? Okay? So, kung inyong mapapansin, yung iPhone nyo, diba yung file nyo dito, camera. Tapos yung mga video no, nandito, diba? Ayan, nandyan. Yan yung file ko. Okay? So, magta-try tayo mag-transfer. Pero, ang gagawin muna natin, magko-connect tayo dito sa PC na to para ma-access natin yung shared folder na ginawa natin. So, ang gagawin mo lang, punta ka lang dito. Yan, kung yung mapapansin sa iPhone nyo, merong ganyan. Click mo lang yan. Files. Tapos, dito sa taas, ayan, meron tatlong tuldok. Pag kinlik mo yan, ay, back mo na. Ito, pag kinlik yan, yung mapapansin na yan, shared. Yan yung number 4. Naka-connect na kasi siya. Ang gagawin mo lang is, punta ka lang dito, connect to server. Ayan, connect to server. Ayan, connect to server. Tapos, yan yung kinuha natin kanina na IP address niya. Ayan, tingnan natin. Yung mapapansin, eto, yung 192.168.1.4. So, existing na kasi siya. So, enter mo lang siya dyan. Pag in-enter mo siya dyan, cancel. Pag in-enter mo siya dito, sa connect to server, pag in-enter mo siya dyan, ang lalabas ganito. Mangingi siya ng username password. So, enter mo lang username password, which is yan yung username ng PC mo, which is doon sa akin, Ryzen. Ayan. Ayan. Pag enter mo dyan, yung username password ng PC mo, automatic click mo dito sa taas. Ayan. Yung nakalagay dyan, next. Next mo lang. Yan. Kapag ni-next mo, automatic, ang folder na yun, makikita na niya. Ayan na siya. Ayan. Pag click mo yan, ayan, wala siyang laman, di ba? So, dahil nga dito, wala rin naman siyang laman. Ayan, kung nyo mapapansin, wala rin siyang laman dyan. Ang laman lang niya is MOA. Ayan, yung MOA lang nakikita niya. Okay, so, paano nga ba ita-transfer yung file? So, automatic, kapag ganyan, connected na yan. So, kahit i-close mo na yan. I-close mo na yan yung tab na yun. Ayan, close mo lang. Tapos, ang gagawin mo, pupunta ka sa file mo, hanapin mo. Kumari, yung file mo dito, kasi nag-video ka, di ba, nag-vlog ka. Click mo lang to. Tapos, pag kinlik mo sa taas, all photos, ayan. Ayan. Pag may nakita ka dyan, ayan, select. Select mo lang. Select. Tapos, kumari, itong video na to yung isi-send natin. Ayan, select mo lang. Pag sinelect mo yan, ayan, nag-check na, punta ka rito sa baba, ayan. Sa arrow na yan. Click mo lang yan. Ayan, tapos hanapin mo lang yung save to files. Ayan, save to files. Ayan, click mo yung save to files. Tapos, pag ganyan kasi naka-cloud yan i-back mo lang. Back. Tapos, makikita mo rito sa shared. Ayan, click mo lang to. Pag click mo yan, ayan, makikita mo siya, di ba? From iPhone. Yan yung folder create natin. Dun sa desktop. Pag click mo yan, ayan. So, MOA. So, hindi mo siya i-save dyan sa MOA na folder. Ito. So, dito lang siya sa labas. So, ang gagawin mo is, punta ka rito sa taas. May nakalagay ron. Save. Yan, pag sinave mo yan, mag-iikot-ikot. Yan yung papapansin. Nandun na siya agad. Napakabilis lang. Alright. So, ganun lang siya kadali, mga kapitbahay. Ayan, nandyan na siya agad. Ayan. Malalaman mo kapag tapos na, ayan, may arrow naman yan Yan, may ikot. Yung solid na white. Ayan. Okay. Pag natapos yan, babalik yan sa dati. Kanya mapapansin. Ayan. Tapos na. Okay, so ganyan. Ibig sabihin, na-transfer na. So, ayan na siya. Kitang-kita nyo naman. Ayan. So, ganyan lang po mga kapitbahay. Ganyan lang kadali ang pag-transfer ng
files from iPhone to PC na Windows PC. Okay? Alright, so ganun lang kadali mga kapitbahay. Sana may natutunan kayo, sana may nakuha na naman kayong tip dito sa ginagawa natin tutorial. Ayan. So shout out po pala dyan kay ma'am na nagtanong dito sa akin, nag-comment sa YouTube channel ko kung paano. So sana nasundan mo ma'am. Kung hindi mo nasundan or naglilito ka, comment down lang po kayo below para may ituro ko sa inyo or may isa-isa ko para masundan nyo. Okay? Pero malinaw naman yung pagka-explain ko. Okay? So don't wait, please don't delete. Don't forget to hit that subscribe kung nakatulong ako sa iyo or nagustuhan mo yung mga ganitong video. Sana subscribe ka para ma-update ka kung yung mga bago tayong tech vlog. Okay? So maraming salamat. God bless and peace everyone. Goodbye.